number 90. Sa Diyos tayo ay sumunod. Ulit po natin, tumayo po tayo lahat, nakasama po natin. Sumunod ng Diyos tayo ay sumunod. Okay, tayo po lahat. Say, sumunod ng Diyos tayo ay sumunod. Sa salita-liw mayroon manatiling lubos. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At ang kami ay huwag mangaligaw. Ang aming kalagayan sa sangkalupaan. Jesus, palitan ng buhay sa iyong hanap. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At ang kami ay huwag mangaligaw. At mayroong naman ang Espiritong Banal na biyayang walang hanggan may pagtulungan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At ang kami ay huwag Amen. Maraming salamat po sa ating pong awitan. At ngayon po ay dumako po tayo sa ating pong announcement. Wala po sa lahat, magpapasalamat po tayo sa matagupay na JL Ministry last Monday para po sa kalawanihan. At salamat po sa lahat ng mga pamira na sumusuporta sa gawain po ito. And sa darating po na Sabado ay sa kalalakihan naman po. Ano po? So sa darating na Sabado, malalagay po natin, suportahan din po natin ang JL Ministry para na po sa mga kalalakihan. Po, speaker po natin dyan si Vice Carlo po. Malalagay natin ang gawain po natin sa J. Kinaganyan nito, hindi na tayo mag-i-invite. Ano po, sila na po nag-ibigay ng mga tulong po natin. So, madalay po natin ang mga gawain po na yan. Alam po, ngayong araw na ito ay ano ni Pastor, parang magkakagaling mo niya. So, madalay po natin po na yung ating Pastor. Kasi po ay yung kanyang Pastor Sophie. Sa madalang araw, makasama po natin. At pwede natin yung biopsy na pwede natin sa panalangin na magiging maganda maayos po yung result. Pero may tinawag si Ate Maela yung nakalagay natin sa yung gawain sa amin. Ano ba yung trend for movement? Ugnayan? Sa young people po ata. Sa young people po, wala pa pong... Hindi tuloy yan. Parang wala pa. Hindi, medyo nakalo tayo sa ating calendar. So, malapit na rin po yung pasukan. Nakita natin na meron na meron Monday yata ay start na yung enrollment. Elementary high school. So, napakabilis na panahon at malapit na ang June. So, pag-pray natin na matapos na po yung ating February shelter. So, nakita natin nung Monday ay last Sunday ay nabubuhan na po yung panahon. So, malaki po natin. Lord's willing, malapit po yan bago matapos yung ating deadline dito. Mabilis na po yan. August, May, ilang months na lang po. So, excited na tayo, no? At palibagong hamon, palibagong ito. Kumbaga, pakipag-pakak para sa Panginoon po. Kaya sa inyo lahat na naninibigan, hindi po nawawala na ng yan. May blessing ng Panginoon dyan po sa mga tao. Tumatayo at so
June 1, ayan, sa June 1st, ay hindi namin eskwela na. Ayan, busy-busy na naman din ang ating mga so, before, ngayon po sa taling ito ay dapat po tayo sa ating testimony. Sino mo po na may bahagi ay walang eko. Kaya babahagi ng kanyang habang mag-share ng testimony. Okay. Congratulate din natin si Sister Hannah Asa lang. Nakapasali pala namin gano'n din yung license natin. Okay, wala ko bang share ng testimony? Ang mapapabilis tayo pagka wala tayo. Ang magandaan na rin po yung mga picture natin na Wednesday. Ito, masapan na. Yung sunod-sunod natin, may alam nyo naman po yung okay po, wala po ba talaga mag-share? Question ng speaker natin sa women's. Amen. Nagpa-ingawal sa kababaihan. Dahil share natin. may dala pa nga ito may dala pang wild board mukhang matindihan ko Salamat na para sa Panginoon. Ihanda na yung katawan ko para magkakibigyan ang mga kapatid. So, walang galing sa laban o sa pagkakito, ano? So, kasi yung aking hinihiling sa Panginoon na gamitin niya ako ng araw na yun. Kasi napagtulog ng muna no? So, maraming salamat sa Panginoon at ang papuli sa Panginoon. Diba? So, sa J, pagdating yung maaga kami po nung Sabado, 2015 at 2019. At nag-inintay ako. Makakaraman naman dumating. Tapos wala kami ng maaga. So, eto na naman pala yung mga bago. Tinanong ko sila yung mga bago. Pinatayo ko mga kapatid yung mga bagong first time na tumayo. So, tumayo sila, meron silang bulang sa buka. So, si kapatid na sa tato, nagpapaiwan ng buko kasi marami magaganda eh. Kasi kapatid na kato po siya naging katwako. Para kami kasi kung magpapabasa mga kapatid sa mga talatang sinabi ko, nakagaling yung mahaba ang oras ko. Ipay ko po na yung mahawakan doon kasi malakas naman ang boses ko. Diba? So, para makapagturo na magpaganda. So, kumamit po ako ng whiteboard kasi meron ng mga illustration namin. At yung mga kapapaitan na kapatid, napakadali nilang tumikap yung iba. Yung iba naman, hindi nila naiintindihan pa. So, ang aking tinuro, part 1 and part 2. Sa part 1, ginamit ko yung SQL. So, I will give you one part. So, nagkaroon yung mga instruction ko, kulang pa nga po yun. Dapat limang instruction yun. Iniisip ko, baka pagin ako ng oras. Kaya tumalon-talon ako.
sa para na maibigay sa kanila yung magandang pag-aaral na yun. Sa part 2, pinabasa ko kay kapatid na Marlo yung Romans chapter 9 at chapter 10, ano po? At yung pinabasa ko sa kanya yung Acts chapter 16 verse 30 to chapter 1. So marami pa rin mga kapatid ang hindi nakakaunawa, inuulit-ulit ko basahin yung teksto ng part ko, pero hindi pa rin nila ma-pick up. So sabi ko, how may I know I am saved? Sabi ko, biasa ulit ng teksto para makuha lang nila, maunawaan lang nila, ma-pick up lang nila. Wala pa rin, hindi pa rin nila makuha. So ang teksto na pakalino, walang sinabi si Apostol Pablo, wala sinabi si Apostol Pablo sa mga talatang yun, kundi sumampalataya kayo. So yung pananampalataya ay nagiging daan po yun sa kaligtasan ng bawat tumanggap kay Kristo. Kaya sabi, magsisampalataya kayo at kayo ay mga liligtas. So inulit-ulit namin para hindi maliwanag yun sa kanila. Pero salamat pa sa Panginoon, alam ko na habang nakikinig sila at patuloy silang makikinig, ang salita ng Diyos ay mahinanaman natin sa kanilang mga puso na mayroong pagka-unawa. Diba? So malakas ang puso ko doon, salamat sa Panginoon. Madami lang nagtutulog. Sapagat namin nagtutulog. Yung mga kapapainan doon. So, salamat sa Panginoon. At nakilala ko pa yung kaakit dito ko sa nanay doon, pero mga nagsala doon na ano ba? Sabi ko, di ko alam kung pamangkin kita o pang una kita. So, hindi guarding siya at hindi naman meron naman nakakilala sa pagkaanak ka lang. Pagkaanak kita ka. So, kasi yan din nagtutula ang aking mga tutulang sa libaw na yan. Okay. Sa Sabado po, marami kami nung sa Lunes, nabigisa kami. At purihin ng Diyos, mayroong tao ginamit ang Panginoon para kami makapagkain. So, meron po akong kinausap noon na bawat kaligbayan na sabi ko, hihingi ako support ako sa sige. Ay, hindi ako sinakot. Hindi ako sinakot. Parang bahal wala lang sa kanya. Okay lang. Pangalan ng Panginoon. Direct-call kayo na piniging tulong para sa Pilipinas. Kasi, totoo mga nangangailangan po tayo support. Kasi, tuwing pupunta po tayo doon, meron tayong binibigay na kahit man lang hindi mamahaling merienda. Kahit na Diyos lang, pinakay na nakakasipan din mo. Mahal na meron tayo konting pasalubong sa kanila. Sa ikatutuwa ng mga tinuturuan natin doon. So marami po sila doon. May mga women so lalo maraming kalalaksan. So sa Sabado po, mail sa mga kalalaki na naman ng ating pagtutulog. So purihin ng Diyos, patuloy natin panalangin ang gawain natin. Ayan. Thank you, Bigong Reneo. Bigyan pala ang piliin niya yung minores sa namin natin. From Pilio. Walang sala.
Ay, walang sana pa. Walang pili at saka ba? Okay, salamat po. Baka meron pa. Meron pa ba? Baka meron pa gusto mong share. May mga matin ng anniversary. Baka naman may iba pa. Meron pa ba mga matin? Ano yata? Reza, parang gusto mo ito kayo. Kaya kasama niya. Yan, wala na. Mga nagkakahiyan. Mahirap po tayong lahat. At gawin
Amen. Salamat, Sister Angela. So, ngayong gabi ito, yan lang po natin. At ito natin speaker ay talagang nakita ko yung panindigan. Yung Sunday, may nag-invite sa amin ng birthday. Birthday. Siyempre, pagka okasyon ng mga nabili ko, lagi may inom. So, may nag-inaan kami eh. Pinipilit kami. Mapait na sila eh. Hindi yung kaano kagpilit na. Parang ang hirap ng tangina. Kaya, ito na naman isang... Eh, sige po, pagka napagbigyan ng tayo niya, sige po. Binigay ko yung bigat kay Kuya Elis. Pagka si Kuya Elis, ay pakainom ka. Talaga yata ako sa alam natin. Buti na rin. May paninitigan ko kasama ko, dito na yun. Kasi dalawa kami. Kaya ako bibigay. Kaya nakita kayo paninitigan. Tawagin na po natin ang speaker na picture or data. Magandang gabi po sa atin lahat. Malaking bagay din po yung hindi ka talaga mahilig eh. Kasi pag hindi ka mahilig talaga, hindi mo kakagatin. Pero yan, salamat din po. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Maging sa mga kasama po natin sa live stream. Nag-chat po si Pastor, pag-pray po natin siya para po sa patuloy po na paggaling po ng kanyang, syempre may bakas po yun ng sugat kahit na internal po yung operation po. Panalangin po natin siyang magiging. Sige po, di na po tayo magpapakatagal. Dahil nga po pala, papuri po sa Panginoon dun sa natapos nating gawain. Si Jay talaga namang blessed na blessed kami. No? Talagang may pa-whiteboard pa siya to. Si Monsin niya. Talagang, hindi niya hayaan na hindi naiintindihan yung message. So, purihin po ang Panginoon. At yun nga po, nakakalungkot lang kasi nung nagsimula kami sa women, I think 80 lang sila, 81. Ngayon 97 na sila, so medyo dumadami po yung mga may kaso na women. Pero at least pagkakataon po sa atin para ibahagi yung salita po ng Panginoon. Nakakatuwa lang po, yung mga kababaihan doon, parang active talaga sila when it comes to spiritual welfare po nila. Kasi parang may mga nagtuturo rin po sa kanila doon sa loob. Kaya sabi nga ni Kuya Renny, maaalam na yung mga kababaihan compared sa mga kalalakihan kasi mga kalalakihan hindi masyadong responsive. Pero yung mga kababaihan talaga kung may mga memory verses nila, kabisa nila yung yun nakakatuwa nila. So yun, pagpalain po tayo ng Panginoon. At syempre, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa gawain po natin. Sige po, hindi na po tayo magpapakatagal. Ayan, na-reveal na po yung ating book, Haggai chapter 1. Verses 2 to 8. Yan. So, pangatlo po yan. Third to the last book sa Old Testament. Patapos na kasi yung Old Testament nung nakasulat ito. Haggai chapter 1 verses 2 to 8. Kung hindi po nakita, ay ako na lamang po ang babasa. Sundan nyo na lamang po sa inyong mga paningin. Tumayo na lamang po tayo bilang pagbibigay galang po sa salita po namin. Ganito po ang sabi in Haggai chapter 1 verses 2 down to 8. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in the sealed houses, and this house lie waste? Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm, and he that earneth wages to put it into a bag of
Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Tayo po muna yung sumandaling nalalapin. Nakila po namin Diyos, mapagpala po namin. Muli, nagpapasalamat po kami sa gabi pong ito na hindi pong pinagkalaro sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong mga salita at sama-samang manalangin, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po siyang patuloy na kumilos, manguna sa bawat isa sa amin, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw lamang po siyang marinig at nawa mensahe ay maging kalakasan at hangin po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung may mga pagkukulang po kami, pagkakasala, humihingi po kami ng tawad sa iyong harapan, gawin niyo po kami karapat-dapat ngayong pong gabi ito. Ngayon pa lang ay nakikinig po namin ang katutunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Mga nasa lang aming puso, Panginoon, patuloy niyo po alay sa iyong kalooban. Sa ito ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon, marilang po tayo ng po. And hindi na umuulan, hindi pa umuulan. Kasi pagka-technical na nagtatubulan ako, laging umuulan. So, alam ba naman ang umuulan ito mga nakaraan. Alright, so yung pong ating book, in Haggai chapter 1 verses 2 to 8, ay matatagpuan po yan sa bandang dulo na po ng Old Testament. Yan. So makikita niyo po yung timeline ng Old Testament. Nandun po siya sa pangalawang part ng timeline kung saan around 520 BC, nung ito po ay sinulat, panahon kung saan si King Cyrus ay pinahintulutan ng mga Israelites, mga remnants, yung mga natira doon sa kanilang activity sa Babylon to return to Jerusalem after 70 years of their exile. So this book was written shortly after the foundation of the second temple was laid. So yan po yung timeline kung saan na isulat po itong Book of Haggai. So medyo pa-transition na siya sa New Testament. Natapos na yung mga captivity, tapos na yung panahon ng mga judges, panahon ng mga prophets, panahon ng mga kings. Bumalik na po yung mga natira sa mga Israelites na galing sa pagkakabihag sa Babylonia patungo sa Jerusalem. At ang kanila pong goal sa pagbalik po na yan is for them to rebuild the temple after 70 years of their captivity. Kaso nagkaroon na problema. Ang problem po nung panahon na yan, nahinto yung pagpapatayo ng templo sa loob ng 16 na taon. So, imagine niyo kung gaano katagal yung inantay bago maipagpatuloy yung pagpapatayo ng templo para sa Panginoon. And you know what the problem? Kung bakit po hindi matapos-tapos yung templo is because these people, the remnants of Israel, were actually focused on their own lives instead of focusing to the ministry of the Lord. Ang dahilan ko kung bakit natigil ng 16 na taon yung pagpapatayo ng templo, kasi itong mga taong ito ay nag-focus na sa kanilang mga sariling buhay. In fact, in verse 4, sabi doon ng Panginoon, sinabi niya sa pamamagitan ni Haggai, itong mga taong ito ay natira na sa kanilang mga sealed houses. Pag sinabi mong sealed houses, parang fully furnished na bahay. So imagine, nakatenga yung gawain ng Panginoon, yung templo ng Panginoon sa ng 16 na taon, pero sila fully furnished yung kanilang mga tahanan. They live in a comfortable life when the ministry of God is suffering, when the ministry of God is left unfinished. Hindi tinapos ng mga Israelites. Nagsimula sila ng maganda masigasig syempre. Ganoon naman talaga kapag nagsisimula, mainit. So hindi lang pala Pilipino yung may ligas punggol na kaugalian, pati mga Israelites. No? Sa simula, mainit sila. Syempre galing sila sa captivity. Nung nakatakas sila sa loob ng 70 years, maganda yung mga vision nila, marami silang mga gustong gawin. Parang tayo ngayon, di ba, we're leaving behind yung 50 years na ginamit tayo ng Panginoon
years na maraming problema, pagsubok tayong dinaanan, and now we're facing another season, another chapter of our lives as a church, at marami rin tayong plano para sa Panginoon. What I'm hoping for is huwag tayong magaya sa Israelites, na parang nasugod na. Kung hindi, ipagpatuloy natin kung ano yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon at tapusin natin kung ano yung plano na ipinanalangin natin sa Panginoon. So as I mentioned, the goal of the Israelites is to build the temple, to start anew after 70 years of suffering and captivity. They are planning to start all over again. The problem is, along the way, they stop building because of opposition. So maraming dahilan kung bakit sila huminto. Maaaring opposition, maaaring kumukontra, maaaring takot. Kasi, paano kung magsisimula na naman tayo, tapos mahulit na naman yung nangyari sa atin, mahuli na naman tayo ng mga Babylonian, so kung sino naman pwede puhuli sa atin. Baka masayang lang yung pinagpapaturan natin. Baka paalisin lang tayo ulit. Right? Those are the reasons why they stop working. Very maaaring discouragement. Pagod sila. Hindi na nakikita yung value of what they are doing. Ganda nga nung message natin last Sunday, di ba? Your labor is not in vain in the Lord. If we will always remember that, we will not be discouraged. Having selfish priorities, ito yung sinabi ko kanina na example. Sila, nabubuhay sila sa mga skilled houses, fully furnished houses, and comfort. The temple was left unfinished for around 16 years as they focused on their own houses and lives until God used Haggai to awaken them. So, ginamit naman po ng Panginoon si Haggai upang kausapin itong mga Israelites na ito patungkol sa kung ano talaga yung nais ng Panginoon. Parang sinasabi ni Haggai, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. You have started this ministry, then finish it. Continue it with the help of the Lord. At tayo po bilang Saving Grace Baptist Church, as we enter a new season, as we build our new church building and start a new congregation, let's put in mind that this is more than a construction project. Ito pong plano po natin, hindi lamang siya construction project. It is a spiritual journey. Hindi lamang po material yung ating pong hinahabol dito, kung bakit tayo nagpapatayo ng bagong bahay, kung bakit tayo nagpapasimula ng bagong ministeryo. It is a spiritual journey. The building is important, but God is more concerned about us. So our goal, what we are concerned about as we enter SGPC, is the people inside the building, not just the building. We're more concerned about the unity of the church, concerned about the holiness of the congregation, and the glory to be given to the Lord. Dapat po yan yung maging focus natin as we enter the new chapter for the Lord. It's not merely about cements, walls, roofs, ceilings. It's about faith, sacrifice, prayer, vision, and obedience to the Lord. Alam ko po na hindi madali yung pong ating kinakaharap. Kahit siguro kung mga Israelites na ito, hindi rin naging madali sa kanila yung pagpapanibago at pagsisimulang muli. Imagine 70 years silang nakulong. Nahuli ng mga Babylonians. Sabi nga ni Pastor, baka nga yung iba dyan, nag-iba na ng thinking ng mindset. Baka tingin niya, okay na kami dito. Nakakakain naman kami. Safe pa kami dito. Hindi na kami masasakop ulit kasi malakas naman yung imperyo na nakasakop sa amin. Okay na kami dito. May bubong naman na kami. May kumukok naman na sa amin. Na ibang tao, na ibang leader. But the Babylonians did not, the Israelites did not settle for this because they know that God has something to do with them. Gagamitin sila ng Panginoon. At ganoon din po tayo. Bagamat tayo po ay dumanas ng napakaraming pasakit, napakaraming problema just to be
right now, ay titigil na po tayo. No. We will continue working for the Lord. We will continue building anew for the glory of God. So our topic for today po is building anew for God's glory. Haggai chapter 1, verses 2. Magpapanibago, pagpapatayo muli, pagpapatayo ng isang bago para sa kalawalatian ng ating Panginoon. Kung nagpapakatagal, in number 1 thing that we have to understand and to know is our priority. What should be our priority? Mapapansin po natin in Haggai chapter 1 verse 2, sinabihan sila ng Panginoon, then God speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, itong mga tao na to, sinasabi nila, the time is not come, hindi pa ito yung tamang panahon para buuin yung bahay na yan, para hindi pa yung gawin. Pero, ginagawa nila yung sarili nila ng bahay. Hindi pa ito yung tamang panahon para gawin yung templo ng Panginoon, na gawin yung gawain ng Panginoon, pero focus sila sa careers nila. So the Lord said, paano niyo nasasabi kung kayo ay nasa sealed houses, but the house of the Lord lie in waste? Parang binasura nila ang gawain at ang bahay ng Panginoon. The new beginning we're facing requires this spiritual priority. Before God blesses the building, He wants the hearts of His people to be blessed first. Ang issue po ay hindi yung lack of resources. It was the misplaced priority. Kasi kung ito sila ng gamit, napagawa nga nila ng maganda yung mga bahay nila eh. So they cannot argue with God na kaya hindi namin ito magawa, Lord, kasi hindi mo kami mabless. So we cannot tell God na saka na lang ako maglilingkod, Lord, kapag binless mo na yung family namin, because the problem is not the lack of resources. The problem is the misplaced priority. Minsan kapag masyado na tayong maraming hinahanap, hindi na po natin nakikita yung mga simpleng bagay. Right? Yung simpleng pagmulat ng mga dati, kabisa-kabisa natin yan, okay na ako, Lord. Maraming salamat sa panibagong buhay, sa napakagandang umaga, sa kalakasan. Pero kapag nasa urong na ng tagumpay, hindi na maipagpasalamat yung bawat hininga, yung bawat hangin na binibigay ng Panginoon. Hindi na makontento sa 1,000, 2,000, 2,000, 5,000. Diba? May napakinggan niya ako, sabi niya, kapag ka daw tumataas yung antas natin sa buhay, tumataas din yung yearning natin for satisfaction. So dati, makapasok lang tayo, makauwi lang tayo ng ligtas, okay na. Tapos ang natutunan ng kumita ng ilang linggo, hindi ka na-satisfied na walang laman yung pera mo na ganitong halaga, halaga. Lalo pa, kaya nga siguro yung mga tao sa, alam niyo yung mga corrupt people, kung bakit sila patuloy na namumura, kahit milyon-milyon, bilyon-bilyon na yung hawak nila, kasi hindi sila nasa-satisfy. You know, material blessings without God never satisfies. Hindi mo tayo masasatisfy ng material blessings. So yung priority ng mga tao na to has changed. The remnants of Israel's priority has changed. The people were focused on their careers, on their comfort, on their entertainment, and on their personal successes. And those delayed the work of God. Kung kita niyo po yung picture, magkatabi yung bahay nila at saka yung templong ginagawa. Yung bahay nila, kompleto, fully furnished, sealed, ang tawag po ng Panginoon, CEILD houses. Samantalang sa kabilang bakod, construction site, yung gawain ng Panginoon. 16 years po na nakatenga yung gawain ng Panginoon. Hindi nila tinapos. Sinimulan lang nila.
The people delayed God's work. They were spiritually distant to God. Kung mapapansin ninyo yung verse, ang sabi doon ng Panginoon, these people, hindi niya tinawag na my people. Kung babasahin natin yung Old Testament, kadalasan sinasabi ng Panginoon when it comes to Israel, my people, my nation. Pero this time tinawag niyang these people. He's emphasizing distant sa kanila. May distansya. May mali doon sa mga tao na yun that the Lord has given His ministry for. They became busy of their own lives while God's house remained unfinished. Let us not just build physically, let us also rebuild spiritually. Take it an opportunity to renew to the Lord. Sabi ko nga po kanina, a beautiful building is nothing if the hearts are cold toward God. Kahit napakaganda po na maipatayo natin building, kahit napakalaki po na maipatayo natin building, kung ang ating mga puso ay malamig sa Panginoon, it's nothing. Wala pong patutunguhan. We have to take this an opportunity, yung kung bagong paglipat natin, pagpapatayo ng bago natin tahanan, to pray more, to restore our commitments, to strengthen our worship, and to deepen our love. The love of God, to love our brethren, gamitin po natin ang opportunity. Ito pong ministry na binibigay sa atin ng Panginoon. Itong bagong pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. To renew our prayer lives, to restore our commitment, to strengthen our worship for Him, and to deepen our life. Prosperity without God never satisfies. Makuha man natin ang lahat ng bagay sa mundo, kung wala tayo sa Panginoon, it will never satisfy. Only the Lord satisfies. So mga kapatid, as we build anew for the Lord, let's focus and get our priority right. Our priority is our spirituality. Second lang yung building. The building is there for our benefit lang din. But the priority is the spiritual things. Focus more to the Lord, to pray more to the Lord, give our commitment to the Lord. Para mas mahalin pa natin ang Panginoon. Ating magpapatinan pa ating gawain. Let's focus on the right priority. Second, the partnership. Diba kapag po nagpapatayo tayo ng mga building, especially yung mga non-profit organizations, nakikipag-partner po yan, no? Ang problema, minsan nakikipag-partner sila sa mga Quran. So, merong, alam niyo yun, yung bribery, huwag na natin itago, may mga bribery po yan. So, dumadaan under the table para lang mapatapos ng mabilis, gumagawa ng hindi tama para lang matapos yung ministry nila ng mabilis. Nag-work under the table, sabi nga natin, usong-uso ngayon yung nagre-recruit sa ibang church. Imbis na nangangaral ng salita ng Panginoon sa mga unbelievers, they have their own partnership. We should focus on the right partnership. Great works for God requires unity of the church. Pansinin po natin in verse 8a, sabi ng Panginoon sa kanila, go up to the mountain and bring wood and build the house. So sinabihan po ng Panginoon yung lahat ng mga remnants of Israel, lahat kayo, umakyat kayo sa bundok, kumuha kayo, magdala kayo ng mga kahoy, at buuin ninyo ang bahay ko. Hindi niya po yan inuutos sa mga leaders lang. Hindi niya inuutos yan kay Haggai lang. Inuutos niya po yan to the whole congregation of Israel, to the whole remnants of Israel. Because the partnership
in the church should be unity. Should be solidified by unity. Dapat tulong-tulong. Lahat aakyat, lahat magdadala ng wood, lahat magbibigay ng pagsubalit ng Panginoon. Throughout the Bible, great things happen when God's people labor in unity. One example, si Noah at yung kanyang pamilya. Remember in Genesis chapter 6, 14 to 22, Noah and his family worked in unity to build the ark. And it has been a success. Diba? Sila lang ang naligtas because they labored in unity. Other is Nehemiah and the people when they rebuilt the wall. So ito, na-discuss na natin ito before. Nung tinatayo nila ulit yung mga wall ng Israel, ng templo. Diba? Si Nehemiah, tsaka yung mga Israelites, nagtulong-tulong sila. Sabi ng mga people, nung in-encourage sila ni Nehemiah, sige, sasama kami. Let's do it for the Lord. They all had the same mind. They had unified their hearts. They had a good partnership to make the ministry of the Lord victorious. Lastly, yung early church, and they served together in Acts chapter 2, 47. Imagine, when the church is moving together, 3,000 souls were saved and added to the church. Ganun ka-powerful ang unity. When we work together for the Lord's ministry, success is just a block away. Malapit na natin makamtan ang success when we work together. The responsibility in building new things for God is not just for the leaders. Minsan kasi mga nanampalataya, okay na yan, may council naman, sila na lang yung magpagod, sila na lang yung bala dyan, sila na lang yung mag-organize niyan. No, it is for the whole church. Everyone should take a part. Everyone should have a part in the ministry of the Lord. Go up to the mountain and bring wood and build a house. Sabi nga po nung Nehemiah chapter 4 verse 6, for the people had a mind to work. Lahat ng tao, inisip nila, lahat ng tao inilagay sa puso nila at sa isipan nila na meron kaming dapat gawin para sa ministry ng Panginoon. Let us avoid disunity, division, discouragement, and comparison. Tigilan po natin yan. Diyan po ginagamit. Yan po yung ginagamit ng Diablo to destroy our unity. Magsisimula ng discouragement. Ayoko na, pagod na ako, lagi na lang ako. Comparison, bakit sila dumadami, kami nababawasan? Sila lumalaki, kami lumiliit. Those things destroy unity. Alam niyo kung bakit yung ginagamit ng Diablo? The devil attacks unity because unity brings power. Kaya gusto ng Diablo, watak-watak yung iglesia kasi pag nagsama-sama ang iglesia, malakas ang kapangyarihan ng iglesia. Bakit sinisiba ng Diablo ang pagkakaisa sa loob ng iglesia? Kasi pag nagkaisa ang iglesia, the whole world will turn around. May taong maliligtas. May taong magbabago ang buhay. May taong magsusuko ng buhay sa Panginoon. May taong maglilingkod sa Panginoon. May taong tatalikod sa kasamaan when we unite for the ministry of the Lord. Kaya yan yung unang-unang sinisira ng Diablo. Pansin nyo, simula nung nagkaroon tayo ng problema, unity ang sinisira niya. Kakaroon ng issues sa magkakapatid, kapatiran sa kapatiran, nagkakaroon ng personal problems. Sisimula yung chismis, lumaki, nasira yung relasyon nila. Devil attacks unity.
Because He knows that unity brings power. Pag nag-unite tayo, we will do something great for the Lord. So let us avoid division, discouragement, and comparison. Let's put in our mind that we have a work to do. And our partner is every one of us. Our partner is the Lord. Number 3, the prize. Presyo. Patayo tayo, ayan o. Alam na alam yan nila Ate Leia at saka ni Ate Laida. Dahil sila yung namumuno sa ating finance. When we build, ay meron talaga tayong gagastusin. At sa hirap po ng buhay ngayon, yung 1 milyon, yung 2 milyon, ay kulang na po sa pagpapatayo ng isang building na kaya mag-cater ng population natin. Nung una, akala ko ganun-ganun lang eh. Parang, sige, meron naman tayong ipon, bla bla bla. Nung nandiyan na kami along the way, eto na, ang daming problema. Ang hirap maghanap ng lupa, kasi mga lupa, 2.5 million pataas. Hindi pa kami, wala pa kami sa under construction, wala pa tayo sa under construction. Pag nag-construct na tayo, mas matindi yung magiging presyo. Mas magiging matindi yung malaga. Building God's house requires sacrifice. Balikan po natin yung verse, go up to the mountain and bring wood and build the house. Pinagdadala sila ng mga kahoy ng Panginoon. They have to have a sacrifice. Kailangan meron tayong dalhin para dito sa bago nating ministry sa Panginoon. Every spiritual victory costs something. The journey in building will require us time, labor, finances, patience, and faith. Marami po tayong sasakripisyo as we build anew for the Lord. Oras, pagod, pera, tiyaga, at saka pananampalataya. Sumatan yan ng pananampalataya mga kapatid. Sumatan yan ng tiyaga. Nag-uusap-usap nga lang kami. Di ba? We already anticipate na kapag ka nagsimula na tayong lumipat, marami talagang kakalas. Maraming aalis. Because building anew for God requires sacrifice. And people do not want sacrifice. Ayaw po natin ng sakripisyo. Kadalasan, gusto natin yung easy, go lucky lang. But as we work for the Lord, sabi ng Panginoon, makyat kayo sa mountain, magdala kayo ng woods. Every one of us should bring woods. Hangan natin magdala para sa Panginoon. Have to bring something. There are some classic examples po in the scripture of how people gave sacrificially for the Lord. Number 1, si David, when he prepared abundantly for the temple in 1 Chronicles chapter 29 verse 2. Naganda siya ng mga binto, ng mga pila, dami niya nilabas, dami niya binigay para sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. And he even encouraged the Israel, and they offered willingly in verse 9 para sa pagpapatayo ng templo. And lastly, the Macedonian church, when they gave more than their powers, bigay sila ng higit pa sa kaya nila. Kapatid, the price is our sacrifice. Sabi nga rin, Pastor, dito tayo magkakasukatan kung sino yung mananatili sa kabila ng inconvenience. Sino yung magpapatuloy kahit alam nila magpapaluwal sila, kahit alam nila maglalabas sila, kahit alam nila na magpapagod sila at mahihirapan sila. And you know what? These people who offered and gave sacrificially to the Lord have been blessed by the Lord. Blessed sila, Macedonian church. Alam naman natin yung blessing sa kanila ng Panginoon. They've been a good example, hindi lang sa kanilang lugar, even unto
this day, nagamit natin silang example when it comes to giving abundantly para sa Panginoon. We have to give ourselves first sa Panginoon bago natin ibigay yung mga tinataklit. Kasi alam niyo, mahirap magbigay ng tinataklit kung yung sarili natin hindi natin na ibigay muna sa Panginoon. That's why in Romans chapter 12 verse 1, diba, sabi ng Panginoon, we have to give and offer our lives, giving sacrifice. Yun po yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Christ is our sacrifice. Lastly, the praise. Yung kapurihan. Damo natin, the goal is not the building, is God's glory. Sa last part po ng verse 8, ang sabi ng Panginoon, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Yung praise po belongs to the Lord. And the very reason why we are building this house of the Lord is for His glory and His praise. Hindi lang po para sa atin ito. Hindi po para itanyag yung saving grace Baptist Church. Hindi para ipagmalaki sa iba na ito na yung kaya namin gawin. The main reason why we are building it is for the Lord to take pleasure in it and for the Lord to be glorified in it. The church building is just a tool. The mission should remain the same. Our purpose, our goal is still to glorify Christ, to preach Christ, to disciple believers, to reach souls, and to help families. Yan po yung ating goal. To give the glory back to the Lord. Huwag natin alisin yung ating mga mata, yung ating paningin, because of just the problems that we are encountering right now as we face this new chapter. Let's focus sa kung ano talaga yung goal natin. Our goal is not only to build a beautiful structure, but to have a powerful testimony of God's grace. Hindi lamang po natin layunin na makatayo ng isang magandang tahanan para sa Panginoon. Ang layunin natin, mapakita sa buong mundo kung gaano kabuti ang Diyos natin. And for Him to be glorified sa lahat po ng bagay. And as we conclude, SGBC's new beginning is not accidental. Hindi po ito aksidente. The Lord, God is leading us into a new season. Maaaring magkakaroon tayo ng mga financial challenges, kakaroon ng delays, katulad na nangyari sa mga remnants of Israel. 16 years sila, hopefully, hindi naman 16 years yung abutin natin sa pagpapatayo. Ito na yung 16 weeks. 16 months to maximum, pero huwag naman sana ng 16 years. Baka magpapaba na yung Lord ng Hagay at kausapin na tayo isa-isa. So, there might be delays. Maaaring may worriness. Diba? May worry tayo na mararamdaman as we build. Diba nung pangalang nag-meeting kami, ang dami na namin worry. Paano kung magkatotoo yung sinabi nila na balang araw mapaalis na naman kami o kaya nakakaisang buwan Sunday service para tayo, napitisyon na naman tayo para paalisin. Diba, ang dami natin worry. There might be worries. Maaaring may obstacles. So, ayaw pumirma ng mga kapitbahay. Ayaw bigyan ng permit ng munisipyo. There might be. Maaaring pong mangyari. But if God is our foundation, the work of the Lord will stand.
Sabi ng Haggai chapter 2 verse 4, sabi ng Panginoon sa kanila, "And be strong and work, for I am with you," said the Lord of hosts. Magpakatatag lang tayo at gumawa, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa. Purihin po ang Panginoon ngayong ulo ng tawagin ko po si Chief Deacon po tayo sa ating Diyos. Ayun po tayo. At salamat po sa message niya. Tama-tama pa sa akin. Huwag naman 16 years, wala na yung sa akin dito. Nasa langit na. Imagine ninyo, for 7 years na sila may naging sa niya. Tayo 50 years dito. Hindi naman pinag, kundi tayo pinagpaalala niya, binigyan tayo ng building. So kayo ma-experience natin yung bigay ng yan tayo ng message na building anew for the glory of God. So yung main purpose naman natin talaga ay para sa ika-glory natin ng Panginoon. Hindi naman tayo nagtatayo para sa atin, hindi para sa Panginoon. May manalangin, nakilang Diyos, salamat po kay Marie. Salamat sa anak mo namin at gawa ko kayo mag-isipin. Encouragement sa bawat isa na talagang mahirap ang pagsisimula. Pero alam namin, Panginoon, nakasama ka namin, ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas upang magawa namin lahat ng bagay nito. Salamat kung paano nagawa mo nito sa mga Israelite, ang panununan. At paano rin na ito inimaya yung wall. Nawatulungan mo rin kami, Panginoon, tayo ang bagong bahas. Samahan mo kami, ika-bless mo sa amin, tulad ng bigyan kami ng malakasan at ng puso para sa ating Panginoon. Lord, samahan mo kami patuloy, bless mo ang aming prayer life, at pagdalaw mo bawat isa ng puso ng mga anak, at lahat ng aming pagpadalangin ngayon. Kayo po ang mag-guide sa amin. Namin lahat na ito sa pangalan po ng okay, tayo po may groups. Nag-start po tayo sa ating binong. Okay, sige po. May sama-sama natin na katawan. Tayo po ay manalangin.
Peaceful, okay, si Ate Erin. Sister Daisy, family member, Tapos Porter, yan, safety, at pagkaroon tayo Feeling mo, sugat sa pangha, Sarge, Sally, Asbal, different salvation. And then, pag-isip mo ay si Tatay Pierre, gawin natin. Si Brother James Blair po, sana madala ko namin si Tatay Pierre. Mama ni Jana. Ate ni Jana. Lord, we pray protection, paglubayan ng Panginoon sa lahat ng perseverance, motivation. Hindi kaya lang kay Bel, kay Primo, hindi ka lusugan, makakap buhay, yaksan 1,000 years. Amen. Si Sister Sarah. Saan Sarah? Si Ate Sara. Siyang mga si Princess Sarah. Oo nga, Princess Sarah. Princess, tsaka si Ate Princess, tsaka si Ate Sara. Peaceful heart. Mother niya. Basta si Ate Sara, tsaka si Ate. Brother Eugene. Saka yung financial spiritual life. Sa iyo. Sister Angela. Kanyang ministry. The pastor said that he must go to the student. Kasi Brother Boston. Start reservation of our house, safety, kalagayan, leasing, pamilya, all ministry na pagkakawalan. Okay, Sister Naiwan na lang ako. Sa mga pagkakas ako dumating. Hindi rin ako. Kaya mapilay ako sa Superstar. Kayo maray. Sister Stephanie. Check. Maraming lang. Estimahin. Blessing. Maraming stroke. Si Brother. Pero yung friends naman niya, Fiscal, okay naman. Nahihila sa hindi. Ate Ronda, personal, ang last natin sa
West sa Apron natin. At sa harapan si Brother Joel Capistrano at Brother David Carlos, Brother David Tao, Brother David Estrado, Brother Miguel, Sister Garcia, Brother James and Sister Mike Viola, Brother Cody and Ivy Tayo, Brother Jane and Ito and Papa, Brother David, Brother Ernest, Sister Lisa Wilson, Ito, Lisa, Marias,
Amen. Sa lahat po nagsasama-sama to, Pastor niyo po, nakita po namin. Ah,